Ang ilan sa mga kaganapan sa nakaraang episode natin ay nang magbitaw ng pangako si Chairman sa kay Mr. Vice Chairman Jin, na kung sakaling magtagumpay ito na ma-acquire ang Asian Motors ay ibibigay nito ang lahat ng share kahit pa ang totoo ay kalahati lamang pala naman ang planong ibigay ng matanda. Ang pagdating ni Dogen sa office, kung saan naman ay napansin nito na ang kanya pala raw lolo mismo ang siyang pasimuno sa nangyayaring kaguluhan sa lahat ng oras. Kaya't napakaraming gumugulo sa kanyang isip matapos niyang makausap si Chairman Jin, at nang matapos ang salo-salo ng pamilya agad siyang pumuslit na magpunta sa study room upang alamin ang katotohanan, ngunit sa kasamaang palad sa gitna ng kanyang pagsisiyasat nahuli siya ng kanyang lolo sa akto, gayunpaman ay nagawa rin naman niyang makaligtas sa nagbabadyang galit ng kanyang lolo gamit ang pagsasabi ng katotohanan kung bakit siya ay basta na lamang dumating sa office ng walang abiso. At sa pagpapatuloy ng ating kwento, sa kinabukasan napatunayan niya na talagang ang kanyang lolo ang nagsanhi ng gulo upang makuha ang Asian Motors sa paglalabas niya ng mga fake allegation, gayong natuklasan nila ang Hoso Jong ng Hanbo Corporation na bumili ng mga real estate properties ng maaga, at sinuhulan nila ang mga malalaking pangalan sa politika upang hayaan itong mag-slide. Dahil nga sa nangyayaring iyon mula sa President Office, nagmungkahi si Mr. Lee Hak-jae na dapat na nilang pigilan ang pakikipag-ugnayan ng kabila mula sa Blue House kahit pansamantala lamang, at mas mainam rin na i-hold muna ang pagbili ng company share mula sa Asian Motors sa puntong ito, dahil sa palagay daw niya ay ang iskandalo na ito ay mananatiling kontrobersya sa loob ng ilang oras, habang nag-iisip pa ang kanyang boss sa kung ano ang dapat nilang gawin ito namang si Mr. Lee ay nakaabang lamang sa kung ano ang magiging desisyon ng chairman. Maya-maya ay galit na nagsalita ito na kung ano ba daw ang ginagawa ng kanyang hangal na anak bakit naman ito ay pumutok ng ganito, matapos raw sumang-ayon na lumayo sa haka-haka ng real estate sa panahon ng administrasyong ito, dahil nga sa ito ay masyadong delikado, wala nang nagawa ang chairman kundi magbitaw ng utos na i-abort na ang plano, at ito naman ay mabilis na sinangayunan ng kanyang chief secretary. Samantala nang makita ng matanda ang reforming the structure of domestic automotive industry and government subsidization plan, nagbigay ito sa kanya ng pag-init ng ulo kaya naman ang kinalabasan ng dokumento na kamuntika ng makapagpahamak kay Dogen sa maglaon ay sa basurahan lamang rin naman pala pupulutin, habang problemado ang chairman sa pagkabigo nila na tuluyan nilang makuha ang Asian Motors ito namang si Dogen ay lubos ang pagpapasalamat sa pagkabigo na iyon ng kanyang lolo. Ito ay gumawa ng ilang oras bago ang balita na ito ay nagpayanig sa buong bansa, ngunit sa madaling panahon ang impormasyong ito ay napigil ang mag-leak o tumagas sa mga kumpanya ng pahayagan bago pa maisa publiko, at ang kasalukuyang administrasyon ay walang magagawa kahit pa sila ay maging maingat tungkol sa panukala, gayong sila at ang ekonomiya ay pareho nasa ilalim ng napakalaking pansamantalang pagsisiyasat. Kaya naman gamit ito ayon dito kay Dogen ito na ang tamang pagkakataon na mailigtas ang Asian Motors sa tuluyang pagkalahon ng hindi na kinakailangan ng mabangis na pagsisikap. Sa sumunod na ilang araw pinuntahan ni Dogen ang kanyang Uncle Sehyon dito mismo sa kanyang opisina, upang anyayahan na mag full-time job na sa kanya, subalit hindi maintindihan ni Mr. Sehyon kung ano ba ang ibig sabihin ni Dogen. Kaya ipinaliwanag nito sa kanyang Uncle Sehyon na ito na ang tamang oras para magbitiw sa power share at pagkatapos ay mag-focus na lamang sa Miracle Investment, gayong may 2% naman daw siyang sariling share dito at ang Miracle Investments ay mahusay naman ang nagiging takbo, kaya kahit na raw gawin ni Dogen ang pagbibigay ng malaking sweldo ay walang magiging problema. Subalit natawa lamang itong si Mr. Sehyon sa sinabing iyon ng ating bida sapagkat ang kanya daw alok sa tingin niya ay hindi panghabang buhay, at laking tanong nitong si Dogen na bakit naman, sinabi ni Mr. Sehyon na dahil ikaw ay ang may-ari ng 78% ng mga share na ito, ikaw rin ang gumawa ng bawat solong desisyon sa pamumuhunan, kung saan naman ang lahat ay ganap na matagumpay, at ipinaliwanag rin niya na wala naman daw siyang masyadong ginawa, upang mapalago ng ganun ang kumpanya, sabay tanong nito sa kanyang boss na kung hindi ba raw iyon naisip ni Dogen. Sa pagtanggi na iyon ni Mr. Sehyon na mag-focus na lamang sa Miracle Investment na kumpanya nitong si Dogen ay naisip nito na hindi ito maganda dahil sa totoo lang ay talagang kailangan daw niya ang kanyang Uncle Sehyon, kaya dapat daw siyang makagawa ng paraan na ito ay akitin gamit ang isang decoy. Maya-maya ay masigasig nitong binanggit na pinaplano kong buksan ang isang sangay sa Korea sa lalong madaling panahon,
kasabay ng ilan sa mga pondo upang malayang gumawa ng mga pag-i-invest, subalit hindi pa rin siya pinapansin ng kanyang uncle, hanggang sa kinabahan si Mr. Sehyon sa sunod niyang narinig sa kanyang boss ang tungkol sa slush fund na mula sa kanyang lolo. Dahil napag-alaman pala ni Dojen na kumilos ang kanyang lolo na halukayin ang buong pagkatao ni Mr. Sehyon, at nang maglaon na pag-alaman ng matanda na may mainam na kakayahan ang lalaking ito sa sandaling matapos niyang simulan na pamahalaan ang kanyang lahat ng pera, at hindi pa masyadong matagal ang nakalipas, naglagay ang kanyang lolo ng slush fund sa ilalim ng pangangalaga ng tao na ito. Samantalang itong si Mr. Sehyon matapos niyang marinig ang tungkol sa slush fund inakala niya nagawa pala raw sabihin ng chairman dito kay Dojen ang gayong uring bagay, kaya hindi na daw siya magugulat na makakuha itong kanyang boss ng mahusay na impormasyon, habang hindi pa rin ito tumutugon muli naman ay nagsalita si Dojen at sinabi nito na laro lamang sa akin ang naging pag-i-invest sa Martin Computer. Wala naman daw siyang paki sa slush fund ng kanyang lolo subalit ang kanyang natitirang pera ay iyon dapat nakikita nilang mas angkop at dapat na raw nilang ipagbili ang share mula sa Martin Computer, at sa kabila naman ay inis na nagtatanong itong si Mr. Sehyon kung alam pa ba raw ng kanyang boss ang kanyang mga sinasabi, at kung seryoso ba talaga si Dojen na iniisip na ibenta ang ilan sa kanilang share sa Martin Computer. Sumagot si Dojen ng oo at plano daw niya itong gawin sa susunod na taon. Subalit ang plano na iyon ng ating bida na magbenta ng share ay matinding tinutulan nitong kanyang partner at sinabihan niya rin si Dojen na kung bobo ba ito, gayong ang mga computer ng Martin ay alam naman nilang nakapagtala ng panibagong pag-akyat ng kita, dahil ito ay tumataas pa araw-araw, at siguradong sa loob ng isang taon ay hindi na nila ito matatensya, kaya laking tanong nitong si Mr. Sehyon sa kanyang boss bakit ngayon pa naisipan nitong i-give up pagkatapos ng lahat ng kanilang nagiging revenue. Pasiga din niyang ipinaliwanag na ang kanilang stock market ay hindi kailanman bumagsak kahit minsan mula nang sila ay nagpunta sa publiko. Pagkatapos naman ay nakiusap siya kay Dojen na mangyaring sabihin sa akin na nagbibiro ka tungkol sa pagbebenta ng mga ito, gayong talaga raw nakabaliwan yan. Gayong dahil sa talagang nagagalit na si Mr. Sehyon nagpasya si Dojen na sa susunod na lamang nila ito muling pag-usapan, sabay nagbigay siya ng tanong na ano ba sa palagay mo ang sinabi ko sa iyo, at kung sakali na ang akala mo ay mapagmataas ako, sa katunayan hindi ako gumagawa ng isang alok sa negosyo o anumang bagay gayong humihiling lang ako sa iyo ng isang pabor, kaya tuloy itong kanyang uncle ay hindi na naman may pinta ang pagmumukha matapos marinig sa kanyang boss ang makapangyarihang salita. Hindi na rin ito nakipag-argumento sa halip tumalikod habang dismayado, itinago ang kanyang nakasimangot na mukha, at palihim nagsalita na paano daw nasasabi ni Dojen na siya ay isang mapagmataas na tao. Maya-maya ay sinabi nito kay Dojen na bigyan siya ng oras upang makabuo ng isang listahan ng mga bagay na kanyang kailangan, at saka na lang daw nila ito muling talakayin sa oras na handa na siya para dito. Sa panig naman nitong si Dojen mabuti raw at isinaalang-alang na ng kanyang uncle ang kanyang kahilingan, wala rin daw siyang pakialam kung anong mga termino at kondisyon na sa palagay niya ay kinakailangan, dahil kahit ano pa man iyon ay balak niya itong tanggapin ang mga ito ano't anuman. Palihim rin sinasabi ni Dojen na itong si Mr. Sehyon ay hinding-hindi ko magagawang palitan sa aking kumpanya, gayong siya ay walang katumbas, sapagkat siya ay may respeto sa akin kahit na ako ay isang bata. Matalino siya sa kanyang sariling karapatan, at napakarami ng karanasan. Dagdag pa dito ang kanyang background sa edukasyon at karera ay talagang kamangha-manghang, at siya ay kwalipikado rin na magtrabaho kahit saan sa mundo. Ang pinaka-importante ay ito lamang daw si Mr. Sehyon ang natatanging tao na pwede niyang pagkatiwalaan ng labis, hanggang sa dumating ang punto na si Dojen ay nasa tama ng edad upang magpatakbo ng negosyo. Maya-maya ay naisipan ni Mr. Sehyon itanong kay Dojen na ano ang balak mong gawin sa pera na makukuha mo mula sa pagbebenta ng share ni Martin, sa kabila ay kaagad itong sumagot, na ang kanyang plano ay gamitin ang perang iyon sa pag-i-invest sa Japan. Nang malaman ni Mr. Sehyon ang planong iyon ni Dojen na pamumuhunan sa Japan ay muli na naman itong kumulo ang dugo, at pagkatapos nito ay nagdabog pa siya sabay matinding tinutulan ang kanyang pinaplano na iyon. Balisa din niyang tinanong si Dojen kung hindi nito nakita ang lumabas sa balita, na hindi rin daw ba nito nabasa ang tungkol sa paglobo ng kanilang asset, gayong iyon daw ayon kay Mr. Sehyon ay isang pambansang krisis. Samantala sa halip sagutin ni Dojen ang pangamba ng kanyang partner bagkus nagbitaw siya ng isang salawikain na minsan sinabi ni Sunso. Nasa gitna ng kaguluhan,
Mayroon ding pagkakataon, at ito ay totoo tulad ng nakita natin ng paulit-ulit, at mas alam mo ito kaysa sa iba. Kaya tuloy itong kanyang Uncle Sehyon ay na-overwhelm na naman matapos ang mga sinabing iyon ng kanyang boss. Kaugnay nito, ipinabatid niya kay Dojin na ang mga matagumpay na tao lamang ang nagsasabi noon, pagkatapos makaligtas sa kaguluhan, at sabay tanong na ilan ba sa palagay mo ang maaaring nagkaroon ng gayong pagkakataon sa gitna ng isang krisis na tulad nito, isa ba sa 1,000,000, na habang ang lahat ay patuloy na nagtiwala dito, subalit ang kanila lamang na pala ay tanging pagkalugi sa pamamagitan nito at namatay ng walang kahabag-habag. Sa kabila naman ay sumagot itong si Dojin at sinabing Uncle Sehyon, naisip mo ba na baka ako ang isang maswerteng individual na isa sa 1,000,000, sa nasambit na iyon ng ating bida, ay tumahimik at medyo kumalma na rin itong nagwawala niyang partner, at nang magpakita naman ng matipid na ngiti itong si Dojin, sinabihan siya ng kanyang Uncle Sehyon na huwag mo ako tingnan ng ganyan dahil parang ginagapang mo ako. Mula naman dito sa kabilang banda dito sa Sunyang Group Building, kung saan tinatanong ngayon ni Vice Chairman Jin ang kanyang anak na si Yeonjun kung ano ang nangyari sa naging pagpupulong nila ng kanilang lolo, at sinabi ni Yeonjun, na sinabi daw sa kanya ng kanyang lolo ay manatili muna sa Europe hanggang sa tumuntong ng 30 taong gulang, samantalang medyo nangamba itong kanilang ama dahil inaakala nito na hindi naging maayos ang pagsagot ni Yeonjun sa kanyang lolo, tila hindi naman nagustuhan ni Yeonjun ang paratang na iyon ng kanyang tatay, binanggit niya na rin na ama hindi na ako maliit na bata, ngumiti ako sa buong pagpupulong, at sinabi sa kanya na gagawin ko ang aking makakaya. Sa kabila ay nakahinga na ng maayos itong si Vice Chairman Yong-ji sabay sinabing mahusay kung ganon, sa sumunod ang dalawa pang kapatid ni Yeonjun, sinabihan rin ng kanilang ama na makinig ng ayos sa kanyang sasabihin, lahat naman kayo ay may sapat na gulang upang malaman ito, kaya't pakinggan ang aking mga salita. Ang inyong lolo mula ngayon panigurado na kayong lahat ay kanyang susubaybayan sa inyong bawat kilos. Binalaan din nito ang kanyang mga anak na dapat magdoble ingat at huwag gagawa o masangkot sa anumang mga kontrobersya, dahil iyon ay nangangahulugan lamang na ang kanilang buong pamilya ay mapupunta sa bingit ng panganib. Habang hindi makapaniwala ang kanyang mga anak sa kanyang naging pahayag, kinausap ni Vice Chairman Jin Yong-ji ang kanyang anak na babae at kanyang sinabi dito na Hae-yong, nag-set up na ako sa iyo ng isang perpektong lalaki kaya pagkatapos mo makagraduate mabilis ka nang magpakasal, matapos noon maaari ka ng mag-ibang bansa mag-aral ka kung nais mo o kung anuman. Hindi makapaniwala itong si Hae-yong sa planong iyon ng kanilang ama kaya naman matindi niya itong tinutulan at ipinaabot niya rin na walang kahit sino ang nagpapakasal habang nag-aaral ng kolehiyo. Ipinaabot niya rin sa kanyang ama na kapitalista na saka na lamang nila isipin ang tungkol sa set-up marriage makalipas ang ilang taon, ngunit matapos nitong masabi ang kanyang hindi pagsang-ayon nakadama siya ng nervyos nang bulyawan siya ng kanyang tatay dahil bakit kaagad ito nagsasalita, gayong hindi pa naman raw siya natatapos sa mga paliwanag na kung bakit. Ipinagdikdikan ng kanyang ama na ang tanging paraan na magagawa ni Hae-yong ay maging parte ng isang pamilyang maimpluwensya, sapagkat iyon lamang raw ang natatanging paraan upang magawa ng kanyang anak na babae ang nais nito sa buhay. Napatungo na lamang ang mga magkakapatid, habang sinasabi ng kanilang tatay ang mga katagang magagawa pa ba ninyong masuportahan ang inyong mga gastusin kung sakaling ideklara ng inyong lolo na lahat kayo ay hindi nabibigyan ng suporta o kahit mamanahin dahil sa mga walang silbi. Naitanong naman ng isang anak niyang lalaki na bakit naman biglaan yata raw na sinasabi ito sa kanila ng walang malinaw na dahilan, sa tanong na iyon ng isa niyang anak na lalaki na pilitan ng aminin ni Vice Chairman Jin Yong-ji ang dahilan, at ipinaliwanag niya na dahil nito lamang daw nakaraang taon napansin niya na ang kanilang lolo ay bigla na lamang nagbago. Ipinakita niya ang lahat ng kanyang labis na pagmamahal at suporta sa iyong bunsong tiyuhin at sa kanyang anak na si Dojin na sabi naman nitong si Yeonjun na magagawa pa niyang maintindihan na talagang ang nakuha na ni Dojin ang panig ng kanilang lolo nitong kamakailan, subalit ang hindi nito maintindihan sa puntong ito, kung bakit pati ang kanilang Uncle Yoon-gi ay may dulot na epekto dito, gayong alam naman raw ng lahat na ang tatay ni Dojin ay isang walang kwentang tao. Sinasabi rin ni Yeonjun habang suportado siya ng kanyang dalawang kapatid, dagdag nga niya na akala ko si Lolo ay hindi ang isang tipo upang maging mabuti kay Uncle Yoon-gi dahil lamang sa pinapabore niya ang kanyang anak na si Dojin. Subalit ayon dito sa kanilang tatay mayroon daw siyang nalaman mula sa isang report,
na inayos mismo ng matanda ang kanyang schedule at naglaan ng oras upang manood lamang ng pelikulang si Yoon Gi mismo ang nagdirektor, kaya naman ang magkakapatid, pare-pareho na nagtaka, dahil kung totoo nga ang sinabi ng kanilang tatay tiyak nga na maaaring nagbabago na ang sitwasyon, sa gitna ng katahimikan ay muling nagsalita itong kanilang ama, na ayon dito alam na naman ninyo na ang inyong lolo sa ngayon siya ay isa ng matandang lalaki, ibig sabihin lamang nito marahil ilang taon na lamang ang natitira sa kanyang buhay, at pagkatapos naman humiling ito sa kanyang mga anak na para sa inyong tatlo mainam na lumayo kayo sa problema at bisitahin siya ng madalas, hanggang sa dumating ang oras na ipamana na raw sa kanya ang buong korporasyon ng Sunyang, at pagkatapos nito, ipinangako ni Vice Chairman Jin Yong-ji sa kanyang mga anak na hindi na siya makialam, bagkus hahayaan na raw niyang gawin ng kanyang mga anak kung ano man ang kanilang plano sa buhay, at sa tanong niya naman na kung naintindihan ba raw ng mga ito ang lahat ng kanyang nasabi, sumagot na lamang ang kanyang mga anak ng pagsang-ayon, matapos nito ay pinaalis na ni Vice Chairman Jin ang kanyang mga anak pagkatapos nga ng kanilang ginawang kasunduan, samantala pagkaalis ng tatlong magkakapatid dito sa loob ng opisina. Itong naiwan nilang tatay ay bakas pa rin ang mabigat na suliranin, dahil sa bigo siyang makuha ang Agent Motors nitong nakaraang taon, at simula rin daw noon ang lahat ng mga biggest issue ng mga kaakibat, ay hindi na siya nabigyan ng pagkakataong malaman pa ito, at ito nga lang sa huling issue ng negosasyon ng mga kaakibat, hindi na rin dumadaan sa kanyang mga kamay para sa approbation sa halip direkta na itong napupunta sa kanyang ama, at sa loob ng pangkat, ang mga alingaw-ngaw ng pagbabago ng sunod-sunod na istruktura ay nagsimulang kumalat, ang mga pangulo ng mga kaakibat ay nilaktawan na rin daw siya ng mga ito, bagkus direktang nag-uulat sa kanyang ama na higit pa sa madalas, kaya ngayon ay natukoy na niya na talaga tunay ngang nagbago na ang kanyang tatay sa puntong ito. Bukod dito, obvious din ang isa pang naging sanhi ng pagbabagong iyon ay walang iba kundi ito daw si Dojun, kung saan hindi siya kailanman naging maingat na magdudulot ito sa kanya ng matinding problema na maging katawa-tawa ang kanyang buong pamilya, at galit na sinasabi nitong si Vice Chairman Jin na hindi man lang raw sumagi sa kanyang isip na ang kanyang pamangkin na ito ay isa sa yayanig sa kanyang buong pagkatao. Naisip rin ni Vice Chairman Jin Yong-ji sa kanyang lagay ngayon, kung sakali doon na ang kanyang mga walang kwentang anak ay gumawa ng isang iskandalo na maaaring maging dahilan ng pagkawala ng kanyang posisyon bilang susunod na tagapagmana ng korporasyon, nagbitiw ito ng isang sarkastikong pangako, na handa daw siyang talikuran ang kanyang mga anak bago pa man mangyari iyon, ang kanyang ibig sabihin, handa siyang ipagpalat sa pera ang kanyang sariling mga anak.